Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Yes, unang-una, gusto ko lang sabihin na ang pag-address, pag-asikaso sa mga problema na dulot ng pandemic, COVID-19, ay binibigyan natin ng diin. Kung kaya nga ang Kongreso ay nagpalabas na nga ng Bayanihan 1 and 2 upang talagang maagapan natin yung ating problema sa COVID. Karamihan sa amin dito ay, halimbawa, si Secretary Lorenzana, siya ang Task Force Commander ng National Task Force COVID. Pero membro kami ng Interagency Task Force. At hindi lang minsan sa isang linggo kung mag-meeting kami. At ang Pangulo naman ay lumalabas ng kada linggo upang sabihin sa bayan kung anong ginagawa ng gobyerno patungkol sa COVID-19. We are aware that COVID-19 is a clear and present danger. Kung kaya nga... Pero yung communist insurgency po, Secretary... Sa 500 billion. 500 billion ang emergency. Ngunit, sa gitna ng lahat ng ito, mayroon pa rin tayong number 1 political security threat. At ang yan po yung number 1, Secretary. Kayo na rin mismo nagsasabi, at ang Pangulo mismo nagsabi, na ang number 1 threat, political security threat, ay ang CPP, NPA, NDF. Hindi Secretary, ibig po bang sabihin na yung bansa natin ay humaharap sa mas malalaking risk mula sa internal kesa sa external threats? Ibig po bang sabihin din na tingin niyo na yung ating militar ay primarily dapat nakafocus sa counterinsurgency mission sa 2021 and beyond? That is the dictate of the situation. How we wish, as a former chief of staff, na inaasikaso ko lang ay yung aatake sa ating teritorya. Ngunit hindi ganun ang totoong nangyayari. Unang-una, mayroon tayong insurgency, kaya ang inyong armed forces ay nagtutuon ng pansin dyan. Ano naman ang sasabihin nyo sa amin kung yung armed forces at saka police, mayroon nang patayan dun sa mga barangay, kung saan-saan, mayroong assassination dito sa Metro Manila. Alam nyo naman kung sino yung mga pinagpapatay dyan sa loob ng Quezon Memorial Circle na mga top leaders ng CPP, NPA at yung ABP naman. Si Rolly Quintanar decades ago. Anong gagawin po namin? Yung police ninyo at saka military, sasabihin namin na Secretary. Hindi bagay dyan? Hindi, sige po, pag-usapan natin ang insurgency. Yes, Secretary. So, by the situation. Let's talk about the situation of the insurgency. Secretary, nung kayo nga po ang hepe ng Armed Forces of the Philippines, taong 2006 in particular, hindi po ba sinabi nyo noon na yung militar ay iwa-wipe out ang New People's Army sa loob ng 3 taon? Hindi po ba sinabi nyo noon yun tungkol sa ating FP? All right. And hindi nyo rin po ba... It's never wrong to have some targets. Yes, agree. Agree. And hindi nyo po ba sinabi noon na yung lakas ng mga rebelde ay drastically nabawasan pasalamat sa Oplan na pinangalan ng Bantay Laya? Hindi po ba? Totoo po yun. Nabawasan sila from 6,000 naging 4,000 plus. Ngunit may mga sumusunod pa rin mga na-recruit. Dahil nga ang nagre-recruit ay mga iba't ibang organisasyon. Okay. Yun ang gusto namin mapigilan at isiwalat dito sa hearing na ito. Tapos po, hindi natin aawatin ang recruitment, ay tuloy-tuloy pa rin itong ating insurgency. At hindi po ba din, Secretary, noong 2008 naman, sinabi nyo na bubuwagin nyo, ite-tear down ninyo yung 15 NPA front sa loob ng 3 buwan? Na-meet po ba yung mga layunin na yan? 2002? Ayon sa aking research, 2008. Na-meet po ba yung mga layuning iyon? 15 NPA front sa loob ng 3 buwan? Yes. They were about 70 guerrilla fronts at that time. Yes. So, okay, bawas ito. So, dapat mga 55 na lang nung taong 2008. Mas recent, Sir, Secretary? Mayroon pa rin mga nabubuong bago dahil nga tuloy-tuloy pa rin ang pagrekruta.
Okay, Yun Secretary. ang ating gustong pigilan. Dahil hanggat mayroong mga organisasyon na nagre-recruit Mm. at sumusuporta sa New People's Army, ay magkakaroon pa rin ng mga armado na katulad ng mga estudyante na sa simula ay aktivista ay nagiging NPA. Alam po namin yan dahil ako mismo ay kasama sa first quarter storm po eh. Ha. Secretary, Pero more hindi ako recent, humawak ng armas. opo, marami Pag pong humawak marami pong aktivista na hindi humawak noon o humahawak ngayon ng armas. Tama po yun. More recently, Secretary, nanumpa po ang Philippine Army na kikilos siya double time para i-neutralize yung natitirang quote 15 armed fighters of the New People's Army still running and hiding in the mountains of Leyte Island, close quote. In 2018, sinabi po ng Armed Forces na optimistic siya na yung insurgency problem ng ating bansa ay mareresolve soon. At tinukoy ng AFP noon yung nababawasang lakas kung hindi man imminent defeat. And I use the term imminent defeat sa aking brief opening statement kanina, Secretary. Imminent defeat ng NPA. At ito po ay pagkatapos ng surrender ng 326 na NPA guerrillas. Tapos September 2019, iniulat din na may 700 guerrilla na nag-surrender. Bilang National Security Advisor ngayon po, Secretary, do you stand by these assessments? Yes, that was the assessment of the military in Opo. Leyte. I think 2018, tapos na yata mag-chief of staff si Secretary Anyon. Pero ganito, Opo. Madam So, Senator, Mr. Chair, Opo. So, sinabi namin yon sa Leyte na maalis namin yung NPA. Mm. Totoo nga na maalis namin at yung barangay ay na kung saan nagpupugad sa mga guerrilla bases ang NPA ay aming naklaro dahil meron kaming tinatawag na community support program ay na ngayon ay pinangungunahan na ng local government at ang kapulisan yung retooled community support program. Hindi na military, So, kundi opo. combined military. Ngunit, maklear man natin yung mga barangay kung wala kang ilalagay doon na development o para iangat ang kabuhayan ng mga tao, ay babalik-balikan ng mga tao, ng mga NPA yan. Kaya ngayon, Pero tell me, Secretary, present po sa kabinete na maglagay kami ng development program at inaprubahan ng Pangulo. Nandyan na nga sa budget ngayon, yung Yun na nga po. 16.44 billion for development projects in barangays. At nagtataka ako kung bakit ayaw ninyo ma-develop yung mga barangay na yan. No. Samantalang alam Mr. naman natin na Secretary, guerrilla based ang mga yan. Mr. Chairman, Hindi ito po palit-palit ay... lang tayo. Paikot-ikot lang No. tayo. Mr. Secretary, Mr. Chairman, I'm ito sorry, po I'm ay sorry, pagdinig. Yes, Mr. Secretary, thank you for your apology. I accept it because for the record, Mr. Chairman, ito po ay pagdinig ng isang komite ng Senado at tayo po ay nagtatanong sa ating mga resource persons, kasama na ang good secretary, at hindi po ito larangan para akusahan nila tayo na ayaw natin ng ganito o ganyan na programa ng gobyerno na magtatrabaho nga tayo double time na habulin matapos ang isang budget para sa 2021 na sinabi niyo kanina na babawasan niyo ng 8 billion eh. Mr. Chairman, I'm still Yes, addressing the chair, Secretary. And wait for Tayo the po. Big Yes. Senator, Secretary Soran. Thank you, Mr. Senator Risa. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. So, ang itatanong ko sa Secretary, dahil kami po sa Senado ay we started on time, we kept our eye on the ball, tatapusin namin on time ang budget para sa ating gobyerno sa taong 2021 na COVID responsive, recession responsive at democracy responsive. So sa tingin, maaari niyo po bang sabihin sa akin, Secretary, do 15 rebels in the mountains of Leyte, the remnants of an insurgency facing imminent defeat, inuulit ko, imminent defeat ang hinaharap nila sa battlefield. Para bang 19 billion peso problem sa inyo yon? Secretary, Mr. Bilang Chairman? Leyte ang pinag-uusapan natin.
Mr. Chairman, may I now Okay. Please. Yes, answer. please, Mr. Madam Secretary. Senator, hindi lang po Leyte ang pinaglalaanan natin ng 16.44 billion. Yes, Ito po fair ay enough. nationwide na 822 barangays Hmm. na inoperatan ng ating kapulisan at ang ating armed forces at local government. Hmm. Na-clear nila ito ng 2016 to 2019. Sinasabi niyo na nga kanina, Cleared na na-clear po. na yun. Sa Leyte, kasama na dyan. Anong So, gagawin natin precisely. sa mga barangay na ito? Iiwanan na natin para lumipat na yung tropa? O Definitely gusto hindi niyong yan ang lagyan natin ng balance. development? Lalo No, na yung no. mga pobreng barangay sa Samar at sa Leyte? Gusto niyong iwanan Precisely, na natin? Mr. Chairman, Okay din kayo doon. Secretary. Kaya ko sorry. sinabi na parang Akala ko Mr. tinatanong niyo ako. Chairman, hello? Mr. Chairman? Yes, Senator Risa. Mr. Secretary Yes, Esperon, kindly wait for the senator to finish her question. Yeah. Thank you, Mr. Chairman. Kaya nga po sinabi ko kanina, Mr. Chairman, Secretary, na parang 1980s ang dating, parang throwback Tuesday. Dahil yung clear hold, consolidate, develop natin dati, I think yung isang naging leksyon natin ay lalo na yung consolidate at lalong-lalo na yung develop, trabaho na yan ng civilian government. And the past many years, ganun yung klase ng budget na pinapasa namin dito sa Kongreso. So speaking of the clear and lalong-lalo na yung clear saka yung hold na may bahagi pa rin doon yung AFP and then yung hanggang consolidate nandyan yung PNP, of course. Just focusing on the AFP, Mr. Chairman, Secretary, magkano po yung gagastusin ng AFP sa kanyang modernization program sa 2021, at dito gusto ko nang bigyan ng diin yung external defense natin. Magkano sa amount na ito sa modernization budget natin ay para sa layunin ng depensa laban sa external threats, Mr. Chairman, Secretary? Bago po ipasa kay sa mga dapat na sumagot niyan, ay sasabihin ko lang po sa inyo, Madam Senator, na hindi po ako military. Retired po ako, civilian na po ako. Opo. Kaya But still, dahil National Defense Advisor. National Task Force LCAP, civilian po ako at ang kasamahan namin sa National Task Force LCAP ay government agencies. Isang cluster out of the 12 ang military at saka police. Whole of nation approach po ito. Opo. Kung gusto mo malaman kung anong ginagastos ng armed forces para sa depensa natin ay mas kinaalam ko yan. Palagi ko mas alam ni ni Secretary Lorenzana at saka ni General Gapay. Mas kinaalam ko yan, sasagutin ko yan. Pero hindi na ako ang military, Madam Senator. Retired na po ako. Kaya pwede akong trumabaho ng civilian activities. Oh, definitely. And kaya kayo na-appoint ng appointing authority. Yes, Mr. Chair. You address the chair when you respond to the senator. Thank you. Thank you, Mr. Chair. And certainly, yes, thank you, Mr. Chair. And certainly, this representation is aware that our civilian officials are appointed by the appointing authority, as he is authorized to do by the Constitution. Pero ine-exercise natin bilang bahagi ng Kongreso yung oversight doon sa budget process at yung paggastos ng pera. Dahil sa tingin ko lang po, no, Mr. Chairman, bilang miyembro nitong Senado, overly mabigat yung kamay sa loob ng NTF-ELCAC sa isang programa which is actually dahil nga whole of government approach na sinabi ko sa simula ay sinusuportahan ko, ay mas properly iwan sa mga national agencies na civilian, yung ating mga civilian national agencies. Nasabi ko rin po at naalala baka ito ni Secretary Anyo nung pagdinig natin sa budget ng DILG na yung programa ng NTF-ELCAC ay parang nang whole of government program eh. At alam naman natin nandun na yung iba't ibang departamento kumikilos at nagko-coordinate na even before the NTF-ELCAC para isulong yung tugon natin sa roots of the armed conflict at i-develop yung mga area na na-clear na ng ating militar at PNP. So, yes, Mr. Chair. Just as a reminder that your time is up, so you may wind up.
Thank you, Mr. Chairman. Siguro, just by way of winding up, i-put on record ko na lang yung mga huling tanong ko kung nais sagutin either ni Secretary Esperon or ng ibang resource persons natin bilang pag-iisip pa rin dito sa ating hearing. So, why are we focusing on internal threats when a former chief of staff of the AFP has publicly stated that China will seize Philippine territory by force if a war were to break out between Beijing and Washington? At ito particular kay Sec Esperon, as National Security Advisor, do you think the Philippines has the capacity to project a credible defense posture against the most likely external threats? Sino po ba talaga, Mr. Chairman, ang pinakamalaking banta sa ating pambansang seguridad? A waning insurgency or an external threat from a superpower country? At the same time, even this waning insurgency facing imminent defeat in the battlefield might still recover if we don't address issues of inaccessible healthcare and education, the uneven distribution of resources, and if we open our borders to China at the expense of the livelihood of ordinary Filipinos. Masyado pong nakafocus sa Communist Party of the Philippines, Mr. Chairman, pero hinahayaan ang banta ng Communist Party of China. Marami pong salamat, Mr. Chairman. Maraming salamat.